Yan. So, isang mabilisang tayo dito. Tutorial about the function ng multimedia ng EX2. So far, sa ilang araw ko nagagamit to since last Wednesday. Almost 1 week na sa akin sasakyan. May mga natutunan ako dito na kumbaga habang ginagamit ko pa lang na baka magamit nyo rin kung bibili kayo ng sasakyan na to. So yung isa sa I think madaling maintindihan dito is itong part na to. So dito makikita nyo lang dito sa panel ng sa gauge panel na to, ilan lang yung option dito. So yung takbo mo, battery percentage mo, and kung saang kung anong mode yung ginagamit mo, comfort, sport, or yung eco, and kung anong shift, tama ba yan? Or kung naka-park ka, neutral or drive. So yun. So dito sa part na to, may isa pa pala akong dito na discovery na kapag para mabago mo tong option dito, kasi yan lang yung option mo eh. Pero ayan pala, dito sa part na to, inon ko muna yung sasakyan, and para makita nyo tong information dito, kailangan naka seatbelt kayo. So itong current trip meter and ito sa panel, wala kang ibang mapapalitan dito kung hindi itong part lang na to. Yan, kung anong itong current trip, pwede nyo siya mapalitan kapag pinrest nyong matagal yung music. So makikita nyo dyan na pwede nyo siyang palitan after nyo press ng ilang seconds. So dito, ayan. So from current trip, pwede nyo palitan ng anong nasa playlist nyo, tapos yung average consumption nyo. Ayan. So ako pinipili ko na lang yung current trip. So yun, again, para ma-activate nyo siya, press nyo yung ilang seconds yung back button, 1, 2, 3, and then lalabas yung tatlong tuldok doon. And para malipat-lipat nyo siya, ito lang gagawin nyo, yung forward button naman. Ayan. Tapos kung saan nyo gusto, stay nyo lang doon, and yun yung masaselect nyo. Yun lang yung mapapalitan nyo dyan. Bukod pa dyan, ang isa ko pang na-discover pala dito na isa pa is yung vehicle control. Sa driving ba yun? Nasaan ba yun? Yung auto hold. Yung auto hold nyo, magagamit nyo lang kapag wait lang ayan. So kapag naka-drive lang kayo tapos naka seatbelt kayo, dun nyo lang siya matatagel on, off. Ayan, ano ba ginagawa ng auto hold? Ano siya, parang pag huminto kayo, automatic na bi-brake siya, or e-brake, or yung parang handbrake. Ayan siya. So again, para ma-activate nyo siya, dapat naka-seatbelt kayo, and then pag dinarive nyo na, or yung cambio nyo, dun nyo lang siya matatagel. So yun, kasi nung una medyo natagalan akong pa-figure out kung paano siya ma-enable. At the same time, yung isa pang na-discover ko dito is yung neutral, paano siya mag-neutral. So para ma-neutral nyo siya, ang gagawin nyo lang is habang naka-brake kayo, brake, and then since naka-drive na kayo, i-up nyo lang siya ng ilang seconds, pero not to the extent na ma-reach nyo yung reverse na option. So
i-up nyo lang siya ng 2 seconds, then mag-neutral na siya. So, ayan, currently drive. So, up ko lang siya ng 2 seconds. Ayan, mag-neutral na siya. So, ganun din kapag naka-reverse kayo. Ayan. Press nyo lang ng 2 seconds yun, pababa. Nang hindi nawala dun sa biting point ng drive, then dapat malipat nyo siya to neutral. Ayan, balik natin sa part. Okay. So, yun siya. And then, etong mga to, technically, ito yung pinaka parang home option or yung display niya. Mas maliwanag dito. Iwanagan na natin para paano makita niya yung iilaw niya or makita niyo siya. Saan ba yan? Display. Yan kung para mas maliwanag na konti. Okay, so dito sa part na to, makikita nyo yung parang pinaka home screen niya lang. So dito, pwede kayong mag-add ng mga shortcuts nyo, pero technically 5 lang yung pwedeng i-add dito or 4 lang pala. So hold nyo lang isa dyan, and then dito pwede na kayo mamili kung anong gusto nyo i-add. So 1, 2, 3, 4, 5 pala. So kung gusto nyo pang bawasan dito, say for example to, and complete nyo, and then click nyo na yung complete. Ayan, wala na siya. So mas na siya, kumbaga ma-declutter nyo yung home screen nyo dito. And what else? Ito, dito sa part na to, ito rin yung mga shortcut na mga options nyo. Let's say for example, sa 360 camera, dito na siya. So yan. And dito yung sa battery, and yung mileage nyo, statistics. And dito po pwede kayo mag-reset ng trip nyo. So po pwede nyong iset din kung reset after parking para every run nyo or every alis nyo, makikita nyo yung parang statistics ng battery nyo, kung gaano kayo katipid, ilang kilometro, ayan, yung natakbo nyo, kung gaano ka-efficient yung paggamit nyo ng battery. So yan siya. Or reset after charge. So ganoon naman, every after charge magre-reset to. And dun yung makikita kung kumbaga ano yung statistics after mag-recharge. So magre-reset yung trip nyo. So yun siya. Energy consumption curve, ito hindi ko pa siya naiintindihan. So ito yung trip meter kung gusto niyo i-reset. So, bukod doon, itong option na to, siguro ito yung pagkakaintindi ko is i-on nyo siya pag medyo na kayo, kumbaga kulang na yung battery nyo, feeling nyo hindi kayo aabot, pwede nyo siyang i-on para kumbaga makarating kayo kahit paano dun sa gusto nyong puntahan. So parang siyang power save. Yun nga, yun yung pinaka niya, parang explanation niya in comparison to cellphone. Na gusto nyo pa mag-extend ng onte or ilang oras yung cellphone nyo, diba pina-power save natin siya na option. So ito rin siya. Ito naman sa kotse na to, extended battery range. So off nyo yung AC, yung energy recovery, i-high niya, tapos lilimit niya lang yung speed nyo to 90. So yan siya. And dito sa part na to, AC charging current limit, dito po pwede nyo i-adjust yung AC charging na I think yung amperage nyo. Let's say for example, gusto nyo maiwasan yung parang surge or parang kumbaga for safety na lang din para hindi magkaroon ng problem doon sa connection nyo sa power na
wala magiging issue with the car na hindi sobrang amperage niya. Pwede nyo kontrolin dito up to 32. So, ako ginagamit ko 13 kasi portable muna yung ginagamit ko since wala yung wall charger. So, sa 13 amperes, yun din kasi nakalagay doon sa manual ng portable na maximum output niya is 13 ampere. Kung tama yung pagkakaintindi ko. So, you can lower it down up to 5 ampere. So, ayun, nakalalagay ko sa 30. Tingin ko safe naman yan kasi nagpa-set up ako ng breaker doon sa kumbaga separate linya na pinalagyan ko ng 20 ampere. And so, still, nalagay ko pa rin sa 13 just to be safe.